Update muna nga tayo sa mundo ng basketball, partikular na sa Gilas Pilipinas. Bad news nga ito sa Gilas Pilipinas dahil si KQ, unang laro pa lang sa Korea, injury agad. Makapaglaro kaya sa February window? Samantalang bakit kinalimutan ni Coach Tim Cone ang 6'10 na Gilas player na posibleng pamalit kay Kai Sotto? Ngunit bago yan, pakipindot naman ang like, subscribe at ang notification bell para updated ka sa lahat ng aking ina-upload. At kung gusto mong magpa-member sa aking channel ay pindutin mo lamang ang join at automatic ka na sa mga shoutout. Bad news nga ito para sa Gilas Pilipinas dahil sa unang laro ni KQ, Kevin Kembao sa KBL sa kanyang kupunan na Sonoy Sky Gunner, sa 6 na minuto na ibinabad niya ay na-injury kaagad at tinamaan ang kanyang paa ng ankle sprain. Hindi pa nga malinaw kung gaano nga ba kalala ang injury ni KQ. Ngunit mababakas naman sa mukha ni Kevin Kembao na talaga namang nasaktan siya sa kanyang natamong injury. Ang ipanalangin sana natin ay wag naman malala. At bago pa nga si Kevin Kembao ay mas nauna na itong si Kai Sotto na magre-rehab ng 6 to 9 months sa kanyang ACL injury. At kung nagkataong malala din ang injury ni Kevin Kembao ay mababawasan na naman ang Gilas Pilipinas, lalong-lalo na paparating na ang third window sa February. Kaya naman ipanalangin natin na sana ay ipagpaglang ni KQ ang kanyang ankle sprain. At bago nga tayo magpatuloy, shout out muna kay Marcelino Jr. Cruz, Marlo Bungalbal, Salvatores, Catherine Vigilia, Kuya Moto TV at kay Jamie Amadar. Isang malaking shout out din kay Malyari Mascariñas at kay Ronald Berbosidad, Nel Herbito, Jeffrey Cruz, Chodoro Alonso at kay Mario Martir. At dahil nga sa hindi inaasahang pangyayari na sunod-sunod ang mga injury ng mga Gilas players na pinili ni Coach Tim Cone, marami nga ang panukala, partikular na ng mga Gilas fans, na bakit daw hindi magdagdag ng another Gilas pool o Gilas player itong si Coach Tim Cone. Total marami pa namang opsyon na pwedeng pagpilian ang SBP at si Coach Tim Cone kung sakaling kailangan talaga nila ng matinding backup, dahil hindi talaga maiiwasan ng mga injuries sa mga Gilas players. Kaya naman dapat daw ay kumuha ng panibagong Gilas player o dagdagan ni Coach Tim Cone ng kanyang napiling Gilas pool, dahil mas marami siyang pwedeng maging option sa mga laban ng Gilas Pilipinas. At pagdating naman sa big man ay tila ba'y nabaon na sa limot o talaga namang nakalimutan na itong si Gio Chu na legit 6'10 ng Gilas Pilipinas. Alam naman nating lahat na kasabayan ito ni Kai Sotto noon sa Gilas Pilipinas way back 2019 under Coach Tab Baldwin, kung saan naglaro na nga ito sa FIBA Asia Cup at gayon na rin sa FIBA Olympic Qualifiers. At masasabi nating sa height niyang 6'10 ay maliksi ito at may galaw naman talaga. Ang kailangan niya lamang ay isang magandang coach na aalalay sa kanya, dahil medyo bata pa nga itong si Gio Chu. At masasabi nating ito talaga ang posibleng pumalit kay Kai Sotto kung gugustuhin lang talaga ni Coach Tim Cone na maitrain ito ng maayos, dahil may potential talaga at ito ang legit big man ng Gilas Pilipinas. At kung kayo ang tatanungin, tingin nyo dapat bang kunin ito ni Coach Tim Cone para sa Gilas Pilipinas? Maaari kayo magbigay ng komento sa comment section.